Every single hour, isang Filipino ang nagkakaroon ng chronic kidney failure. At ang mas nakakabahala, karamihan sa kanila walang nararamdamang sakit habang nagsisimula ang sakit. Tahimik lang, unti-unti. Hanggang sa isang araw, sasabihin ng doktor, kailangan mo na ng dialysis. At doon pa lang nila nalalaman na malubha na ang damage sa kidneys nila. Matagal nating iniisip na ang kidney disease ay sakit ng matatanda, isang kondisyon na nade-develop habang tumatanda. Pero ngayon, nagbago na ang realidad. Ang mga dialysis centers sa Pilipinas, parami ng parami ang batang pasyente. Ayon sa data ng National Kidney and Transplant Institute, nagkaroon ng 22% increase sa dialysis patients sa loob lamang ng isang taon. Mas nakakagulat pa, 57% ng mga pasyente ay nasa edad 20 hanggang 59. May mga kaso na rin ng kidney failure sa mga batang kasing bata ng 9 years old. Ibig sabihin, hindi na ito simpleng problema ng pagtanda. Ito ay lumalaking health crisis sa kabataang Pilipino. Ngayon ang tanong, bakit dumarami ang young Filipinos na nagkakaroon ng kidney failure? Ang sagot ay hindi laging komplikado. Minsan, nakatago ito sa mga normal na habits natin araw-araw. Sa modern city life, maraming tao ang umaasa sa murang street food. Para sa students at workers na may budget, ito ang pinakamadaling option. Pero may isang malaking problema. Sobrang asin. Ayon sa World Health Organization, ang recommended daily salt intake ay mas mababa sa 5 grams kada araw. Pero ang average Filipino, umaabot sa 11 grams araw-araw. Halos doble ng safe limit. Tignan natin ang mga paboritong street foods. Mga pagkain tulad ng kwek-kwek, isaw at processed lumpia. Masasarap sila, mura, madaling bilhin. Pero kadalasan, mataas ang sodium at saturated fat ng mga ito. At hindi pa doon nagtatapos ang problema. Ang tunay na sodium overload ay nanggagaling sa sausawan. Isang tablespoon ng soy sauce ay may humigit kumulang 1,000 milligrams ng sodium. Ang isang tablespoon ng patis naman ay may 1,300 milligrams. Kapag pinagsama mo ang dalawa sa isang snack, naunsumo mo na agad ang halos buong sodium limit sa isang araw. Kapag araw-araw itong ginagawa, napipilitang mag-retain ng tubig ang katawan. Ang resulta, high blood pressure. At kapag mataas ang blood pressure sa mahabang panahon, unti-unting nasisira ang maliliit na filters ng kidneys. Pero may mas masahol pang kombinasyon. Kapag ang maalat na pagkain ay sinasabayan ng matatamis na drinks, soft drinks, milk tea, iced coffee. Ito ang tinatawag ng researchers na metabolic double hit. Ang asin nagdudulot ng hypertension, ang sobrang sugar naman ay nagdudulot ng insulin resistance at diabetes. At ang dalawang ito, hypertension at diabetes, ang leading causes ng kidney failure sa Pilipinas. Kapag nangyari ito, napipilitang magtrabaho ng sobra ang kidneys. Ang tawag dito ay hyperfiltration. Parang pinipilit mong gamitin ng isang filter ng lampas sa kaya nito. Sa simula, gagana pa. Pero sa paglipas ng panahon, masisira rin. Nagkakaroon ng scarring ang filtration membranes ng kidneys hanggang sa tuluyan silang mawalan ng kakayahang maglinis ng dugo. Ang pinakadelikado sa kidney disease ay hindi ito agad nararamdaman. Sa stage 1 hanggang stage 3, walang malinaw na sintomas. Pakiramdam ng tao, healthy siya. Pero sa loob ng katawan, unti-unti nang nasisira ang kidneys. Ang mga sintomas tulad ng foamy urine, pamamaga ng paa, o matinding pagkapagod ay kadalasang lumalabas lamang kapag malaki na ang damage. Para sa maraming young Filipinos, ang unang pagkakataon na ramdaman nilang may mali ay kapag sinabi ng doktor, kailangan mo na ng dialysis. At sa puntong iyon,
kadalasan ay stage 4 or stage 5 na ang disease. Ang dialysis ay hindi simpleng treatment. Ang pasyente ay kailangang nakakabit sa dialysis machine ng halos 4 na oras bawat session, ilang beses bawat linggo, para lang malinis ang dugo. Bukod sa pisikal na hirap, mabigat din ang gastusin. Ang pagmamanage ng chronic kidney disease ay maaaring umabot ng mahigit 100,000 pesos bawat taon. Para sa maraming pamilya, nangangahulugan ito ng mahirap na desisyon sa health at pang-araw-araw na pangangailangan. Pero may magandang balita. Habang ang advanced kidney failure ay hindi na maibabalik, ang pagsisimula nito ay maaaring maiwasan. May ilang simpleng hakbang na makakatulong protektahan ng kidneys. Piliin ang tubig kaysa sugary drinks. Limitahan ang sausawan tulad ng toyo at patis. At balansehin ang street food meals sa mas maraming gulay at masustansyang pagkain. Pinakaimportante sa lahat, regular medical screening. May mga tests tulad ng EGFR na sumusukat kung gaano kahusay mag-filter ng waste ang kidneys. Mayroon ding UACR test na nakadedetect ng maliit na amount ng protein sa ihi, isa sa mga unang senyales ng kidney damage. Sa huli, ang desisyon ay nasa bawat kabataang Pilipino. Tanungin mo ang sarili mo, sulit ba ang panandali ang sarap ng araw-araw na habit kung ang kapalit ay permanenteng pagkawala ng kalusugan at kalayaan? Ang katawan mo ay palaging nagbibigay ng signal. Ang tanong lang, nakikinig ka ba? Tandaan, itong usapan natin ay para maging aware, kumonsulta sa isang doktor sa mga tanong tungkol sa kalusugan. Thank you for watching. Carl Preza. Don't forget to like, share, and subscribe for more practical health tips. Stay informed, stay healthy.